Gipailawon pa sa 21st Davao City Council ang suporta sa mas limpyo ug modernong transportasyon. Human nilang aprubahan ang Davao City Electric Vehicle Ordinance of 2026. Tumong sa mga ordinansa ang paghatag ng insentibo dili lang sa mga manufacturers sa electric vehicles, kundi usab sa mga dealers, charging station operators, battery recycling facilities, spare parts suppliers ug mga operators sa pampublikong sakyanan nga nagamit og electric vehicles. Just like to make clear also that this ordinance that we approved today, second final reading, the EV ordinance, Davao City, is purposely crafted para makatabang ta sa mga players na wala ma-appeal sa EV law. Ang naalam mo sa EV law are the manufacturers who are entitled to incentive. Wala dito ang mga dealers, wala dito ang mga charging station operators, recyclers, and parts suppliers. So what we did in this ordinance, we include them para ma-appeal sila dito sa mga incentives na ginahatag sa city. But of course, with this ordinance, ka-appeal po gihapon nato ang mga manufacturers. Lakip sa mga insentibo ang tax holidays nga mahimong moabot hangtod unong katuig o exemption sa ubang local fees sama sa mayor's permit ug business licenses gawas sa government permit ug services fees. Ang domestic-oriented manufacturers kinahanglan adunay 100 million nga paid up capital samtang 200 million na alang sa export-oriented manufacturers. Dugang panini makabenepisyo sa mga EV users pinaagi sa libre nga parking sulod sa unang 3 ka oras sa mga city government managed parking areas sulod sa napulo ka tuig. Giawhag usab ang mga malls ug pribadong establishmento nga maghatag og libreng parking alang sa mga EV users. Magpa-renew o mag-rehistro og electric vehicles, asa 30% discount sa registration and then 15% pag hybrid. Ang atuag yung sarili nato nga incentive yata nato sa mga users na sila free parking in all government designated and managed parking areas. Kaya ginapabayaran nato matag 2020, ginamanage sa city, free sila for the first 3 hours. Beyond 3 hours, pumayag sila. Ganun atong gihimong inana, aron di ko sa abuso, kay baso niya, ibili lang pilang adlaw diha, di ba? So, mawala pong revenue sa city. So, in order to protect the revenue of the city, yung maximum na itong 3 hours ng free sale. Gipaligon usab sa ordinansa ang proteksyon na batok illegal nga pag-deactivate sa EV units ug pagpanghilabot sa factory-installed anti-theft system, ilabi na sa mga kaso nga konektado sa reposasyon sa paningil. Para sa Manila Davao, ako si Simon Amarsolo.